epekto ng bagyong Ophel sa mga pantalan at ang patuloy na relief operations ng PCG ating alamin. Kasama si Lieutenant Commander Michael John Encina, Deputy Spokesperson ng Philippine Coast Guard. Commander Encina, magandang tanghali po. Commander Encina? Yes, ma'am. Magandang tanghali po. Sir, ano po ang sitwasyon ng mga seaports o pantalan sa bansa? At ilan pa po ang na-stranded dahil sa bagyong Nika? Kumusta po ang mga pantalan ngayon sa mga lugar na apektado naman po ng bagyong Ophel? Well, going to Nika po, ma'am, no? As per monitoring po natin na kahapon pa, wala na po tayong recorded na stranded passengers in relation po dito sa bagyong Nika. At relative naman po kay bagyong Ophel, no? Patuloy po ang ating paghahanda at pakikipag-ugnayan. Ating pong naobserbahan na within the week, tuloy-tuloy po yung mga bagyong dumadaan sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya po yung ating paghahanda ay patuloy at puspusan din po. Commander, ano po ang assistance na ibinabahagi ninyo sa mga naipit na mga pasahero sa mga pantalan na ito? At ano-ano pong seaports ang apektado ng bagyong Ophel sa ngayon? Sir, dun po sa mga pasahero na na-stranded previously po kay bagyong Nika, so far sir, ngayon po wala na po tayong stranded, reported stranded na mga pasahero as of the moment. Ang katuwang po natin ang PPA or ang Philippine Ports Authority, nag-provide po tayo sa kanila ng mga hot meals. Ano po, so ito po yung at the most na naibigay po natin sa ating mga kababayan. As to with the coastal communities naman po sir, no? Andyan po yung ating pakikipag-ugnayan sa kanila at patuloy na paggabay at pagmamasid po sa mga fishing bangka at mga fisher folks po natin at pagsasabi po sa kanila na huwag pong pumalaot kapag mga ganitong panahon. Sir, may mga reported injuries po ba kayong natanggap mula sa mga baybaying lugar na apektado ngayon itong bagyong Ophel? Sa bagyong Ophel, ma'am, no, as of the moment, wala pa po tayong nare-receive na information coming po dito sa ating Coast Guard District, Bicol, and dito po sa may PCG Northern Luzon area po natin. Ang ating pong lubusang paghahanda at pakikipag-ugnayan sa ating kawaning gobyerno, kagaya po ng ating mga DRRMs, ito pong Disaster Risk Reduction Management Office po natin, kasulukuyan po na ating pong patuloy ang paghahanda at kasama po din natin sila sa pag-a-assist dito po sa ating mga coastal communities. Kumusta naman po ang deployment ng Philippine Coast Guard dahil sa iba't ibang assistance na kinakailangan po mula sa inyong hanay? Sapat naman po ba yung deployment natin? Yes, ma'am, no. At the first day po at early weeks po nitong mga pumasok na bagyo sa ating northern part of Luzon, ano po, nakahanda po yung aming 7 barko dito sa Philippine Coast Guard. Nakapagsimula na po, katuwang po natin ang Philippine Coast Guard Auxiliary ng ating mga relief operation and relief packings po para po eventually after po na matapos at makaraan na po itong mga bagyong ito, makapag-proceed na rin po safely ang ating mga barko. Handa po tayo mag-provide ng relief operations. Sa relief operations naman po, kamusta po ang pag-aabot ng tulong ninyo sa mga nasa malalayong lugar na apektado mula pa noong bagyong Christine? Well, like what I've said, sir, no, kapag po may mga window opportunity tayo na makabiyahe itong ating mga barko, tuloy-tuloy naman po ang ginagawa nating operasyon. At ang pakikipag-ugnayan po natin, aside po sa DSWD, katuwang po natin yung ating mga Coast Guard Auxiliary. Ito po yung mga volunteer na kasamahan po natin na tumutulong para po tayo ay makalikom ng relief goods and mga pangangailangang primary needs po ng ating mga kababayan para ito po ay ating maihatid agad dito po sa mga nasalanta nito pong mga nakaraang bagyo. Okay, mensahe nyo na lamang po, sir, sa ating mga kababayan na apektado ngayon ng bagyong Ophel.
Well, yes po ma'am, no? Patuloy po yung ating panawagan na sa ganito pong panahon maging mapagmatsyag at dapat po alam natin kung ano po ang nangyayari sa ating kapaligiran. Iwasan po ang magbiyahe gamit po ang ating mga sasakyang pangdagat. Iwasan din po natin ang mag-venture out for fishing. So kaya po patuloy yung ating campaign, yung pong ICARE natin, no? Intensified Community Assistance, Awareness, Response and Enforcement. Dito po sa ating mga karatig na mga isda. At ang ating pong pakikipag-ugnayan sa LGU ay napakahalaga din po. So ito po yung mga efforts at mga panawagan po ng ating Philippine Coast Guard dito po sa paparating na bagyong Open. Maraming salamat po sa inyong oras, Lieutenant Commander Michael John Encina, Deputy Spokesperson ng Philippine Coast Guard.